Ayan, ako nga gusto kong nag-comment din ako doon kay Dr. Willie Ong sa napanood ko. Para sa akin, Dr. Willie Ong, lalampasan mo yan ha. Huwag mo isipin yung basher, mas maraming nagmamahal sa'yo. Present din kami dyan. Kasi ako rin lagi ako nanonood ng mga video nyo. Kayo pong dalawang mag-asawa. Mas maraming nagmamahal sa inyo kaysa sa basher, kaya huwag nyo intindihin po yun. Ayun, yun nga yung stress, ang pinakamayor. Kaya parang kahit masakit, wala rin namang magagawa. Kaya laban na lamang. Kaya kailangan makaiwas sa stress. Lalo na kung kasi may anak pa akong maliit. Pero siguro kung kay Jovelyn lang, siguro iindahin ko talaga. Hindi ko lalabanan. Kaso dahil may anak pa akong 11 years old, yung bunso ko, kaya laban lamang. Sabi ko nga, kung malaki na yung anak ko hindi ako natatakot. Dahil maliit pa yung anak ko, 11 pa lang. Yun ang aking iniisip. Kasi sa amin, pangyari sa amin, nalagasan kami. Yung nanay ko, maliliit pa kami noon, may diabetes na Parang 35 years old pa lang siya. Tapos mga tiyahin ko, ganun din. Pero yung sa tiyahin ko, meron ding 19 years old. Kagaya na nangyari kay Jovelyn. Sakit sa puso, maaga siyang pumanaw. Kaya yung nanay ko, kapatid po nila yun, parang hindi ko alam kung pangalawa or panganay po yun. Yun, bata pa lang din, nawala na. Kapatid ng nanay, sakit sa puso. Kasi kay Jovelyn, diabetes, tapos sakit sa puso, tapos sa kidney. Yan, nagsisearch ako kung ano yung dapat gawin ngayong darating na babang luksa. Kung ano yung mga bawal, may mga ritual daw na ginagawa. Meron daw, dapat daw lahat ng pagkain. Hindi ko lang naintindihan. I-correct nyo nga po, kaso nga lang. Ayoko kasi nagbabasa ng comment kasi may mga basher talaga. Meron ako napad kay Gigi, yung maganda na ang taas ng boses. Parang iniinda niya yung mga basher. Gusto niya na rin ang dami niya mga negative na naisip dahil nga sa mga basher. Kaya ako hindi ako nagbabasa talaga. Ngayon, meron akong hindi naintindihan doon. Ang sabi, dapat pagtutong na dapat merong umagahan, tanghalian, may merienda pa. Tapos dapat daw hanggang tanghalian lang maubos lahat yung pagkain na ihanda mo. Wala ka daw po ititira. Ano yung merienda? Di ba pagkain din po yun? Ano po ba yun? Yun lang hindi ko medyo naintindihan. Pero sabi ng nanay, basta ang alam niya buong araw na yun, dapat walang matitirang pagkain. Lahat ipapakain niyo po yun. Kaya inisip ko naman, sino-sino ba pupunta? Bawal ba mag-imbita? Yung mga ganun. Kasi baka mag-imbita ko, bawal po pala. Kasi marami mga hindi dapat na gawin. Lalo na sa mga usapin na ganun. Nagsisearch po ako kung ano yung mga dapat gawin ngayong darating na October 28, babang luksa ni Jovelyn. Parang bilis ng panahon. May mga napanood ako na kasi yung ika-pasyam, yun yung padasal para makakit sa langit. Ganon din yung sa 40. Tapos, pag ika 1 year, parang maghahanda ka para ba yun na yung pinaka mo na tapos na yung pagluluksa. Paano kung hindi pa tanggap, hindi pa rin tapos? Hanggang sa ngayon, pakiramdam mo, parang bagong-bago pa lamang. Tapos, kung ano yung mga ritual, ano yung mga dapat gawin, mga hindi dapat. Kasi sa amin mga bossing ko, si Jovelyn, ang kauna-unahan. Kaya wala kaming idea. Baga, may mga karanasan sa mga kapitbahay. Ganon. Kasi dati sa amin sa probinsya, patay baboy pa. Talagang pinaghahandaan. Pero pinaka-importante nun, padasal. Tapos, pero inisip ko nga ako na magluluto. Ako kaming dalawa ni Candy. Isip ko, kaya namin. Sino ba mga pupunta? Bawal ba mag-imbita? Di ba yung mga ganun, bawal
kusa silang dapat pumunta kasi bawal daw po nag-iimbita sa ganun. Ayan, kaya nagsisearch ako. Sa kakaisip ko, parang nanghina ako. Tapos kaninang umaga, yung nanay ko, sabi sa akin, may naamoy kang sampagita. Sabi ko, wala naman ako naamoy, inay. Sabi niya, may naamoy ako sampagita. Sabi ko, siguro kasi ngayon na pinuntahan si Jovelyn. Ngayon lang nakapasyal sin ang nanay ko dito. Kaya siguro, nagparamdam sa inyo. Tapos ngayon, parang nanghihina naman ako. Ang dami kong planong gawin. Tapos ang biglang naisip ko, ano nga bang plano ngayong babang luksa ni Jovelyn? Parang bigla akong nanghihina. Parang inaantok na hindi man naantok. Nagsisearch nga po ako, manunod din ako ng mga movie ng mga babang luksa. Kasi baka may mga maling gawin. Parang kailan lang, sa pakiramdam ko parang kailan lang yung pala mag-isang taon na. Kasi sabi, yun daw yung ikaw 1 year, parang yun na yung parang kailangan tanggap mo na para ikaw 1 year makakita siya sa langit. Kaso nga lang may iba daw kaluluwa na hindi makakyat dahil hindi pa matanggap ng pamilya. Parang nakarelate ako dun. Parang hanggang ngayon hindi ko matanggap. Parang wala naman tao na makakatanggap ng ganong pangyayari. Sabi nga nila, may napanood ako kung nakamove on na sa pangyayari. Wala naman tao makakamove on sa ganun. Parang wala ka rin namang magagawa. Parang nasasanay ka lang na hindi mo siya nakikita, ganun lang. Pero yung salta move on, hindi. Walang ganun. Kasi yung pangyari sa amin, ang bilis, biglaan. Hindi inaasahan. Kaya parang mahirap tanggapin. Kaso nga lang, ayun nga, napanood ko yung kay Dr. Willie Ong. Yung talagang sa stress. Siya naman yung na-stress siya sa mga basher. Ako naman hindi ako may stress na ganun. Hindi ako nagbabasa ng ano. Kapag pasensya nyo na yung mga gandang comment, hindi ako nakapagpa-thank you. Kasi nga, hindi ako nagbabasa dahil baka, yan ako. Nagalig talaga itong anak kong bunso. Hindi ako nagbabasa dahil baka masaktan lang din ako. Baka may indahin ako. Kaya hindi po ako nagbabasa ng mga ganun.